Narito ang ating pangunahing balita ngayong araw. Ginatikos ni Representative Rodante Marcoleta si Pangulong Kuting Jr. dahil sa umano'y mga kapalpakang nagaganap sa kanyang administrasyon. Ayon kay Marcoleta, maraming pangako ang hindi natutupad at marami ring mga isyu na hindi nagbibigyan ng sapat na atensyon ng pamahalaan. Kasunod ng pahayag ni Marcoleta, nagpahayag din ng suporta si Vice Presidente Inday Sara Duterte sa mga bumabatikos kay PBBM. Ayon kay VP Sara, nararapat lamang napakinggan at bigyan ng pansin ang mga hinaing ng mamamayan upang mas mapabuti ang serbisyong publiko. Dagdag pa niya, mahalaga ang konstruktibong kritisismo upang mapalakas ang mga hakbang ng administrasyon patungo sa tunay na pagbabago. Sa gitna ng mga kontrobersyang ito, maraming Pilipino ang nag-aabang ng magiging tugon ni Pangulong Kuting Jr. sa mga bumabatikos na ito. Mananatili kaming nakaantabay sa mga susunod na kaganapan upang ihatid sa inyo ang mga pinakabagong balita. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ang kanto ay, ano man tawag doon, yung kinuyog ko? Kinuyog na yung barko ng Coast Guard eh. Hindi, bago mo i-describe mo yung barko. Oo. Kasi pag sinabi mong barko, maaaring Parang- mag-isip yung mga kababayan Oo nga, natin. ano. Pangkaraniwang barko. Ano ba yung kinuyog? Ay yung ano po, Para bigyan natin ng tamang konteksto ang ating talakayan ngayong araw na ito. ang dun ho sa video na nakita at ngayon pinag-uusapan sa social media, rubber boat ho ng Coast Guard eh. Ang kinuyog at pinapalo, ayan po, yan nung maliit na bangka na yon. Oh. Ayun, pinapalo nung Chinese Coast, hindi ko alam kung ano. Hindi, yan nga yung sinasabi ko sa iyo. Yes, opo. Hindi rubber boat yan. Ay, hindi ba rubber boat ang tawag dyan? Parang rubber boat po eh. Ay, may palakol pa kong yung isa oh. Yan pong nasa kanan natin, yung banda doon, na pinapalibutan ng mga naka-orange at nakapula at pinapalo, yan po yung... Hindi rubber boat yung pinapalo. Yan, hindi rubber boat ba yan? Parang rubber boat ko, Pong, sabi nung Coast Guard. Pero meron ding mga kasama silang mga ibang bangka na barko malalaki. Yan, kagaya nung kumukuha ng video, medyo mas mataas pong barko yon. Ayan po kung talagang ginit-git eh. At nung huminto, ayun nga, pinagpapalo na po kung eh. Pero ang hindi yata nakasama sa larawan o sa paglalarawan ng insidente na yan, anong ahensya ang nagpadala niyan mula sa atin? Sino nagpadala? Ay, lumilitaw kong na iyan ay Coast Guard at may tauhan din ng Philippine Navy. Dahil magre-resupply mission muli sila dun sa dyan sa may BRP Sierra Hindi, Madre. ang pagkakaalam ko diyan, yung mothership, yung nag-launch niyan, Philippine Navy. Yes, yes. Sa Makatwid, pagka sa akin, sa konting kaalaman natin sa international law, kapag kasi ang pinadala mo dyan, lalo na si galutan sa lugar na yan, pangkaraniwan yung mga partidong involved dyan, masyado silang nagpapakaingat dyan eh. Yes. Hindi sila mag-iisip man o kaya gagawa ng anumang paraan na yung gagamitin nilang mga vessels ay maaring ma-identify doon sa mga military establishments ng bansa. Ngayon, kapag nilagay mo dyan Philippine Navy, ibig sabihin, kasama yun sa kalipunan ng armadong sandatahang lakas ng iyong bansa. Yes. Hindi ngayon magiging mabuti sa paningin ng kabila sapagkat, teka muna, may dispute tayo rito eh. Yung pagpapadala mo nito, maring rubber boats ang nakikita mo, ngunit yung launching pad nun, ang galing doon sa ating Philippine Navy, yung tinatawag na gray ship. Yun nga, gray. Kulay gray nga po. Pagka gray ship yan, Philippine Navy. Ngayon, malinaw naman sa kabilang tropa, kaya sila, nagpapakaingat sila, ang ginagamit nila Coast Guard eh. Yes. Dapat sana,
ako lang, sa akin, sa akin palagay, doon mo sa ilinya sa Coast Guard para civilian, para civilian authority yung namamagitan. Although sa aking palagay ngayon, yung Coast Guard naman, nung kabilang estado, sasabihin mo Coast Guard. Pero pag tinuntun mo kung saan naka-attach Yes. yung di umano'y akala mo civilian Coast Guard pero under military authority na yon. So sa ganung sitwasyon dapat pare-parehong nakakapag-ingat Sa nakita ko dito parang tayo ang nag-provoke Parang tayo ang nag-provoke sapagkat nanggaling sa gray ship Ang gray ship is Philippine Navy. Ngayon, sila din maingat. Kung makikita mo, ano ba yung ginagamit nila? Pamalo, palakol ba? May palakol pa ko. Ayun, yung isa may palakol Oh. No, pero meron bang nasaktan na Meron pong naputulan ng daliri kong. Daliri lang. Oo, daliri. So alam mo sa ating civil code, conforme sa daliri. Yung hinlalaki. Oo. Kung alimbawa yung hinlalaki, magkano ba yung hinlalaki, attorney? May mga mga pala. Meron yan may schedule of damages yan Kapag yung hintuturo, mukhang ano yata yan, mas mahal yun mas mura kaysa dito sa ano ba ito? Hinliliit ba ito? Ay, yung palsinsingan, walang masyadong ganito kasi hindi masyadong nakagagalaw ito Ha? Oo. So, ano yung konteksto ba ng pinag-uusapan natin? Ito ba kung ay parang lumalala yung sigalot diyan. Pero alam mo, ang nakikita ninyo yung nakikita ninyo ay natin pilit na ipinakikita ay yung consequence lang nung mga factors na namamayani ngayon. Ang nakikita ko kasi ito ay iringan ng malalaking superpowers ito Alam ko na ang ating pamahalaan, ang Pangulong Bongbong, alam niya yung ang kanyang pinagmumulan dito. Maraming beses sinabi niya na ang ating pagmumulan dito ay yung neutrality provision ng ating saligang batas. Dapat doon tayo palaging nakabase. Dahil kapag ganun ang panuntunan natin, at sinabi naman niya, we are friend to all and foe to none. Ibig sabihin, talagang ang nananagot dito, yung neutrality. Kaya lang yung Amerika kasi, pwede kong sabihin on my own, ang Amerika kasi yung parang nagpipilit na makisausaw dito sa usapin dito sa South China Sea. Kung tutuusin mo, wala namang kinalaman sa usapin sa South China Sea ang Amerika, di ba? Tayo lang dapat ang mag-ayos nito. Ayan. Lumilitaw tuloy na napakarami na ng mga iba't ibang uri ng usapin. Pati yung usapin ng Taiwan, nasasangkot na tayo riyan. Wala naman tayong problema dyan sapagkat kung titingnan mo, miski ang Amerika ay kumikilala doon sa sinasaad na One China Policy. Ang Pilipinas din ay kumakatig doon sa One China Policy. At maraming bansa yan na kinikilala yung One China Policy. Merong mangilan-ngilan yata. Pero mangilan-ngilan lang yun. Minority yun. Ibig sabihin, kung yung usapin between China at saka yung Taiwan, sila dapat yun Kasi kinilala naman natin Ibig sabihin, yung pagtingin ng mainland China na probinsya niya yung Taiwan, sila yun Wala tayong masyadong dapat na isangkot pa doon. O kaya tayo nasasangkot kasi nga yung Amerika nagpipilit naman na bigyan mo nga kami ng dyan, ng mapaglalagyan ng aming mga, di ba? Mga sundalo. Mga sundalo. Kabawal-bawalan na nga, pinalayas na nga natin sila in 1991 yata yun, kung di ako nagkakamali. Pagkatapos nagalit na nga yung bundok ng Pinatubo, pumutok ng dahil lamang sa babagal-bagal silang magbalot ng ng kanilang kagamitan. Nagalit yung yung bulkan ngayon hanggang sa umalis sila. Ngayon kung titingnan mo, babalikan mo yung kasaysayan, bakit pa unti-unting na ibabalik yung dati ay
Hindi na natin pinayagan. Diyan nagsisimula yan eh. Nandyan ang pinag-uugatan ng pangyayari. Ito ho ba ay kasi ang isa sa lumalabas na suggestion para makabuo ng tamang hakbang dito ang pamahalaan, ipatawag ang National Security Council. Kasama na yung mga former living president ng bansa, Kong. Hindi, tanong mo sa kanila kung tama yung aking nakalap na impormasyon. Aha. Kasi ako rin naman nakakatanggap ng impormasyon. Hindi ko lang nababalidate kung reliable o hindi. Aha. Kaya lang, kung mo impormasyon naman yun, raw information, ang tinanggap kong impormasyon, subject to validation, yung pagkaka-dispatch o talaga nung mga parang supply mission na naman. No, nung panahon na yan, Oo. Ang sabi, wala raw coordination sa National Security Council. At wala din daw coordination sa Armed Forces of the Philippines. Kano? Teka muna, pagka ganyan, sino ba yung nag-isip Na pumunta doon. na pumunta doon nang wala man lang koordinasyon? Mahirap naman yon. Hindi mo ba isasaalang-alang na, teka muna, pinag-uusapan na nga yan eh. Sigalot yan eh, napakadelikado, napakasensitibo ng usapin dyan. Magpakaingat tayo. Pagkatapos, meron pa akong nakitang pahayag. Di umano ay galing kay General Browner. Ito yung ating Chief of Staff. Ang sabi niya raw, hindi kaya naman umuuna yung ating Coast Guard. Yung nga, pero ang nag-dispatch, Navy. parang gray ship yun nga ng Navy. Kasi sabi niya, yung pangyayaring nagaganap doon, kaya nang imasok tayo, piracy. Teka muna, baka tayo pagtawanan noon, Nelson. Bakit kamo? Maski sa definition ng international law, yung piracy nangyayari lamang sa high seas. Ang ibig sabihin, walang estado na nakasasakop doon sa lugar na yon. Gano'n. Doon lang magaganap ang piracy. Teka muna, ito pinagtatalunan nga ng napakaraming bansa ito eh. Itong South China Sea, ang claimants, napakaraming bansa. Ibig sabihin, wag na sa teritoryo, yung maritime rights na lang, ang daming bansa ang nag-aagawan dyan. Nandyan ang China, ang Pilipinas, ang Malaysia, ang Vietnam, ang Brunei, at saka yung Taiwan. May parte pa dyan na mayroong inaangkin din ang Indonesia. Kung ang pag-uusapan yung sangkot na kanyang karagatan. Pati Borneo. So hindi po pwedeng magkakaroon ng piracy doon. So kailangan tanungin mo si General. Sinabi mo ba talaga na piracy? Baka tayo pagtawanan dito. Ano? Ganun pala. Baka mamaya tinanong ka ba, Sir, piracy ang sinasabi mo, ito po ang definition ng piracy. Kaya ko lang sinasabi na dapat magpakaingat tayo sa lahat ng, hindi lamang yung sinasabi natin, lalong-lalo na kung tayo gagawa ng hakbang. Yan ang, ikaw, hindi ka pa nagkukomento. Gusto mo, ako na lang ang nagkukomento. Hindi, hinihingi lang namin Ako nga itong naghihintay din ng komento sa'yo sapagkat ikaw, ang dami mo rin nakukuha mga impormasyon. Hindi pa namin nakuha yung impormasyon na yan. Kung ngayon lang namin narinig yan. Anong ginagawa ng avatar mo? Hindi po. Ito na, ang gusto ho naming malaman naman ngayon, iwan na ho na muna natin yung West Philippine Sea issue na yan. Ngayong community, iwanan mo na. Iwanan muna natin. Medyo... Yan ang style mo eh. Ito ko ang mas mainit. At ito ang Teka muna, nasan ba si Jen Subarjaga? Ay, po, nakipag-birthday. Doon sa kanyang in-laws. Sisingilin siya ng ating mga kababayan. Sabi niya, hindi na naman kayo kumpleto. Kung sa bagay, meron naman siyang obligasyon. At sabi ni... Sa kanyang mga biyanay. Naputulan ng kamay ng isa at yun, binigyan ng parangal. That's good. Kaya lang, sa kanyang speech sa ating mga tropa, sabi niya, hindi na dapat maulit ito. It should not happen again. So, inisip ko, anong ibig niyan sabihin? Yung it should not happen again, yung resupply, hindi na mangyayari ulit. Hindi pwede. Tuloy-tuloy lang resupply kasi hindi natin talaga pwedeng pabayaan yung BRP Sierra Madre. Atin yan. Okay, yung territorial rights natin yan.
So, very critical itong next RORE, rotation and resupply. So, ibig niya sabihin, hindi na maulit yung nangyari na banggaan, yung nangyari na nakakaya dahil ang mga Chinese Coast Guard, itak, palakol, lancheta lang ang dala. Ang atin is armado, mga the best sa Navy, yung SOG, Special Operation Groups, ang nag-escort. Tapos, wala lang. Wala. Epic failure yung resupply na yun. Napigilan. So, anong ibig niyang sabihin yung hindi na mangyari? Sa next resupply, laban na. Eh, sabi niya, hindi daw tayo ang unang puputok eh. So, ang Chinese, ano sa tingin nyo? Magbabago ba sila ng approach sa next resupply mission? O ganun pa rin o mas matindi pa? Nako po, ang China, ano na, yung pambubuli nila, hindi na yan titigil. Tuloy-tuloy yan. Lalo na itong nangyari, itong latest na RORE, resupply, nako, natatawang mayon. Sa isip nila, wala. Mga Pilipino, walang bayag. Takot. Kasi sinurrender lang mga firearms eh. Walang firearms, sinurrender lang. Wala lang. Walang laban. Kaya lalong matapang ang mga Chinese Coast Guard na yung next RORE i-resupply. Yung next RORE is pipigilan nila. So, iniisip ko ano ang nung una maliliit lang na bangka, Coast Guard lang, walang Navy. Yon, kinakanyon, water cannon, binabangga, nakakalusot. Mas maganda pa nga nung una eh. Yung Coast Guard lang ang in charge with small boats, nakakalusot eh. At nung una, panahon ni Vice Admiral Carlos, mas maganda. May konting sigadot lang, kailang hindi kasing tindi nitong latest na resupply. May nasaktan na. Kaya ako, mas gusto ko si Vice Admiral Carlos. Tanong nga ng isang retired Marine General bakit nirelieve ka agad si Vice Admiral Carlos after 20 successful RORE yung nagawa ni Vice Admiral Carlos. Ang nagtatanong nito si Brigadier General Orlando E. De Leon. 20 successful ROREs yung ginawa ni Vice Admiral Carlos. Tapos nirelieve unceremoniously. Ito ngayon, tong bagong Westcom na nagsagawa sa RORE, purely Navy operation, Coast Guard, hindi na nakialam, failure. Ang tanong ni General De Leon is, bakit hindi i-relieve itong new Westcom chief and his staff, itong epic failure nila? Ayun. Kaya, ito, bagong development. Itong mga next RORE daw, i-announce na ng Malacanang. Sige nga. Kasi, dalawang beses ng failure hindi in-announce yung yung airdrop, hindi in-announce yun. Nalaman na lang natin na inagaw ng Chinese Coast Guard yung pagkain. Tapos yung evacuation ng may sakit na sundalo natin, hindi natin nalaman yun kung hindi dahil sa sources ng mga media. Itong latest incident, hindi rin idinitalye, tago. Nauna pa ang China na nagpahayag sa pangyayari. Kaya siguro, para hindi na sila mapaya, yung next RORE mission, i-announce na. Hindi na nila itatago. That's good. So, abangan natin yung next RORE. Anong gagawin?
epic failure itong nangyari na Navy ang nagdala from 6 different direction na kayang-kayang na-block ng Coast Guard. So airdrop na subukan na rin, di rin. Navy magdadala na ng the most ito opinion ko lang guess ko lang ito. Baka magdala na ng US Navy destroyer. Mas maganda pa. Yung ating Rore, samahan ng isang destroyer ng US Navy o Australia, Japan. Yun, baka makakalusot yun. Kaya, baka yun ang ibig sabihin ni Pangulong Marcos na hindi na ito mauulit. Kasi, yan na, tutulungan na tayo ng ating ni Uncle Sam. Kailan kung magdadala na ng US Navy ships sa samahan ng ating mga Navy, ano naman ang reaksyon ng China? Yun na. Magdadala rin sila ng kanilang sariling Navy ships. Yun, maggirian na yun ha. Parang ito at ang gustong mangyari ng US. Yung magkagera tayo dyan. Ito yung ultimate aim ng US. Merong nabasa kong comment. Ang end game daw ng US, ultimately, matatalo tayo sa Ayungin Shoal. Aalis na tayo dyan dahil wala nang pagkain Yan ang gustong mangyari ng US. Hindi tayo tutulungan, parang ganun pala. Hindi tayo tutulungan ng US. We are on our own hanggang sa gutom dahil walang makalusot na resupply. So mapilitan na aalis. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!